Bad news para sa Los Angeles Clippers. Nanalo nga sila laban sa Lakers kahapon pero may kapalit. Out ng ilang linggo ang kanilang sentro na si Ivica Zubac matapos magtamo ng grade 2 left ankle sprain. Nakuha ni Zubac ang injury sa mismong laban kontra Lakers matapos ma-out of balance sa isang play at masama ang bagsak ng kanyang kaliwang paa. Isang malaking dagok ito sa 7-21 Clippers, lalo na sa loob ng kanilang frontcourt. Kayo mga idol, kaya bang bumangon ng Clippers kahit wala si Zubac? Samantala, maganda ang kinabukasan na hinaharap ng Chicago Bulls at malinaw na malinaw kung bakit dahil sa kanilang rising star na si Matas Buzelis. Isa itong klase ng player na bihirang makita, matangkad, athletic at may kumpiyansang mag-create ng sariling opensa. Kaya nitong umatake mula sa labas, pumasok sa loob gamit ang haba at bilis at higit sa lahat may mataas na basketball IQ sa magkabilang dulo ng court. Dagdag pa rito ang solid nitong depensa, shot blocking ability at hustle na hindi mo maitatanggi. Kitang-kita na isa siyang modernong forward na pang-future ng liga. Sa huling laban ng Chicago Bulls kontra Cleveland Cavaliers kung saan nakuha nila ang mahalagang panalo ay gumawa si Buzelis ng 24 na puntos, patunay na kaya na niyang mag-step up sa big moments. At kanina naman laban sa Atlanta Hawks, mas lalong nagliyab ang laro nito matapos itong umiskor ng 28 puntos sa isang bakbakan na umabot pa sa 302 total points ng dalawang koponan na halos parang all-star game sa bilis at dami ng opensa. Mas lalong nakakatuwa para sa Chicago Bulls dahil hindi lang si Buzelis ang kanilang puhunan sa hinaharap. Marami pa sa kanilang core players ay bata pa, katulad nina Josh Giddey at Kobe White na patuloy pang hinuhubog ang kanilang laro. Dahil dito, unti-unting nabubuo ang isang roster na may tamang halo ng talento, energy at potensyal. Kung magpapatuloy ang ganitong development, hindi malayong maging title contender din ang Chicago Bulls sa mga susunod na taon, gaya ng naging pag-angat ng OKC Thunder. Sa ngayon, nasa pang-10 pwesto ang Bulls sa Eastern Conference na may 13 panalo at 15 talo, pero malinaw na mas mahalaga ang direksyong tinatahak ng koponan kaysa sa kasalukuyang pwesto sa standings. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa kasalukuyang roster ng Chicago Bulls? At hanggang saan kaya sila makakarating sa mga susunod na taon? Samantala, malakas man sa opensa ang Los Angeles Lakers ngayong season, hindi pa rin nawawala ang isang malaking problema ng purple and gold. Malaki ang pinapayagan ng Lakers sa kalaban na makapuntos. Sa kabila ng sunod-sunod na panalo, kapansin-pansin ang paghina ng depensa ng Lakers kung saan bumaba sila sa ika-22 sa NBA sa defensive rating. Ibig sabihin, kahit kaya nilang makipagsabayan sa opensa ng kahit sinong koponan, nagiging delikado pa rin kapag depensa na ang usapan. Sinubukan na itong tugunan ni head coach JJ Redick lalo na sa paghamon niya kina LeBron James at Luka Doncic na mag-set ng tone sa depensa. Ngunit sa isang roster na mas binuo para sa scoring, malinaw na naapektuhan ang defensive consistency ng koponan. Dahil dito, lumalakas ang usap-usapan na kailangan ng Lakers ng pagbabago lalo na sa perimeter defense. Isa sa mga lumalabas na posibleng solusyon ay ang isang trade scenario na magdadala kay DeAndre Hunter sa Los Angeles. Sa panukalang trade, makukuha ng Lakers si Hunter kapalit ni Rui Hachimura, Dalton Knecht at isang 2032 first round pick na mapupunta naman sa Cleveland Cavaliers. Para sa Cleveland na hindi naaabot ang inaasahang performance ngayong season, maaaring maging praktikal ang pagkuha ng scoring wing tulad ni Hachimura at isang batang prospect gaya ni Knecht kasabay ng future pick. Para naman sa Lakers, si DeAndre Hunter na may edad na 28 ay isang two-way wing na swak sa pangangailangan ng koponan. Kaya niyang bantayan ang malalakas na perimeter scorers ng kalaban habang nagbibigay pa rin ng sapat na opensa, eksaktong kulang sa kasalukuyang roster. Totoo, competitive ang Lakers at mukhang contender sa ngayon. Pero sa usapang kampyonato, isang katotohanan ang hindi nagbabago. Depensa ang nananalo ng titulo. Hanggat patuloy na malaki ang pinapayagan nilang puntos sa kalaban, mananatiling malaking tanong kung hanggang saan aabot ang Lakers sa playoffs. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba oras na para kumilos ang Lakers sa trade market o kaya pa ba nilang ayusin ang depensa gamit ang kasalukuyang lineup? Pick out of Slovenia back in 2018. That monster trade last year with Dallas. That ball, skip it inside the pass, and real quick.